Okay? So, sino po masaya ngayong gabi nito? Pwede po bang palakas sa inyong amen? Palakas na itong microphone natin. So, how many of you have been blessed by our praise and worship kanina? Grabe yung sayawan at lundagan. Pagdating niyo sa langit, puro ganyan ang gagawin ninyo. Pero, hanggat wala tayo sa langit, hindi pa ganun. Konti pa lang. No? Kasi pagdating sa langit, puro sayaw na po yan. Walang humpay po yan. 24/7 po yan. Hindi ko alam kung may matutulog pa ron. Hindi ko pa nare-research. Kung pagdating mo ron, matutulog ka pa ron. O kakain ka pa ron. Pero sa inyo, hindi tayo kakain kasi may glorified body na tayo. So pagdating mo ron, sasayaw ka na lang. At iiyak ka na lang sa Panginoon. Dahil kasama mo na siya. Pero hanggang nasa lupa ka, sabi mo may assignment ka. Okay? So all of us here have an assignment. Hindi lang ako bilang preacher, but we need to understand that each and every one of us have an assignment. And we are commanded to share the gospel of the kingdom of God. Sabi mo sa katabi mo, you are commanded to go into the world, into all the world and preach the gospel. So can we bow our heads right now? Lord, we are commanded to go into all the world, as you have said in Matthew 28, to preach the gospel. But there are so many reasons why we don't do this, O God. Maybe we are afraid. Maybe we don't know how. Or maybe we are intimidated. Or sometimes we are afraid of failure, God. But we know what you have called us to do. So help us so we can do this assignment for your kingdom. Lord, ito yung pinakamatinding pwede namin gawin sa mundo nito habang kami nabubuhay. Yung mga biktima ng kadiliman ay madala sa iyong kaharian, Lord Jesus. Lord, nawa mag-level up kami bawat isa rito. Hindi kami nanatili na dyan lang. Tumaas pa muli, Panginoon, ang aming pagsisilbi sa iyo, Panginoon. Alam mo na marami pang mas higit pa sa ginagawa namin, Lord. And Lord, we want to bring those people who are lost in your kingdom. That's why, Lord, I hope that we will finish our assignment na inatang mo sa amin, Lord. We want to praise you, we want to honor you, in Jesus' name we pray. Amen. So, palakpakan po natin si Lord. Okay. So, kingdom assignment, ang focus po natin ngayon is Jesus style of evangelism. Okay? So, ako naniniwala na maraming tao may desire sila na mag-evangelize. Pag sinabi natin evangelism, the shortest definition that we can describe for the word evangelism is bringing man back to God. Okay? Yun po yun. Gusto natin makabalik muli sila sa Diyos. At ako naniniwala, maraming mga born again or Kristiyano ngayon na gusto mag-evangelize. Meron silang passion at meron silang desire. Pero ito naging problema. Meron silang passion, may desire sila, gusto nila to. Ang problema lang, yung style ni Jesus hindi na nakuha. Kaya hindi sila nakaka-attract na maraming tao. Kasi maraming Kristiyano ngayon, pag nag-evangelize, napaka-religious. Na napakalayo sa approach ni Jesus. Maraming Kristiyano ngayon, intro pa lang sabihin, pag hindi ka nakinig sa akin, may impyerno ka. Hindi na agad yun, hindi mo na agad mauwi yun. Parang wala ako sa si Jesus, tapos marami, puro Bible sinasabi, pero hindi makita yung Bible sa kanila. Parang wala ako sa clip. Si Jesus niya hindi gumamit ng maraming verse na nag-evangelize. Silisikin niyo Bible. Hindi siya gumamit ng maraming verse. Meron siyang style na gusto makuha natin dahil pag alam mo, nakuha natin ito, magiging effective tayo. Right? So hindi ko sinasabing huwag natin i-share yung Bible. But the problem is ganito. Bigyan kayo ng example. Meron akong kaibigan na magaling na drummer. Pangalan na si Bagets. Drummer ito ng South Border, naging side B. Kung kada punta sa bar, may dalang Bible, tapos siya ng lahat ng tao, nag-evangelize. Pero pagkatapos nun, magsasabog, magtuchungki. Tapos ang daming babae kasama, kaliwat kanan. O ano, tama, pero mali yung style. Mali yung diskarte. Kaya hindi tayo nagiging effective na nag-evangelize. Andun dun yung passion mo, gusto mo madala, but yung style is totally different from Jesus Christ. Kasi sometimes, pag nag-evangelize tayo, masyado tayong condemning, masyado tayong mabait, parang ikaw lang yung mahal ni Lord. Parang yung mausap mo, papunta ng impyerno.
Kaya hindi kayo nagiging effective because we don't have the style of Jesus Christ. And I believe, ang pinakamatinding mag-evangelize, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Amen? Gusto kong makita natin yan. So, we will examine, no? Ay, dito, ano bang dapat natin gawin? So, following Jesus' way of evangelism is not giving them a powerful doctrine or good programs alone. But the life of Jesus Himself, naging evangelize na sa tao. Alam niyo ba mga kapatid, minsan kahit di mo buksan yung Bible mo, ikaw na mismo, dapat nakaka-attract ka na, magadala mo na sila sa Diyos. Paano mo sila madadala sa Lord kung ikaw mismo, araw-araw na kasi mamot ka at malungkutin ka, hindi sila sasama sa'yo? Paano mo sila madadala sa Panginoon kung sila puro ng problema, pagkausap ka na nila, mas marami ka pa pala problema ang sinasabi sa kanila? Kasi kausap natin, puro problematic. Yung pala, yung nag-evangelize, mas problematic ka. Amen? Okay, so let us identify. So, we are called to preach the gospel, to share the gospel, all of us. And ito lang naman, ito ginagamit itong marami. So, let us identify sino ba ang mag-preach ng gospel, who, saan, where, at bakit, at kailan. So, 4 lang yan. Who, where, why, when. Ako mag-evangelize. Number 1, who is called to all the world and preach the gospel? Sino ba yung mga tinawag? Huwag mo muna titingnan sa doon. Ito ba ay para sa pastor lang? Ito ba ay para sa worship leader? Lahat ng tagasunod ni Jesus are called to preach the gospel, to share the gospel. So, who is called to all the world and preach the gospel? We are. So, kita niyo si Jesus, lahat ng tagasunod kay Jesus, of course, we need to follow what Jesus has started. Jesus did not start a religion. Jesus started to build His kingdom. And all the followers of Jesus should follow what Jesus has started. Okay? So, sabi natin dito, so Mark 1:14, I know you are familiar with this verse, pero gusto ko lang daanan natin. Sabi dito, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom. And then sabi sa Matthew 24:14, ito yung favorite din natin, this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. And Acts 20:24, ito yung pinag-aralan natin last week, gusto ko tindatin lang natin, gusto natin mag-finish yung ating mission. Sabi ni Paul, but I don't care what happens to me, as long as I finish the work, the assignment that the Lord Jesus gave me to do. And that work is to tell the good news about God's great kindness. Sa ibang translation, yung grace ng Panginoon. Yung kindness ni Lord, ano ba yun? Binigyan niya bukong na anak sa akin, dinemonstrate na pagmamahal ng Diyos. Yun po ay kindness ng Panginoon. Yun po ay grasya ng Diyos na hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Tinubos ni Jesus Christ. At pag ikaw tinubos, hindi ka na maririmatan. Sino ba naniniwala? Pag tinubos ka na ni Jesus, hindi ka na maririmatan. Amen? Kasi nothing can separate you. And then sabi ni Paul, I have gone from place to place, okay? Preaching to you about God's kingdom, ito yung gospel, the good news. But now I know that none of you will ever see me again. And then, bago umalis si Jesus Christ sa mundo ito ang kabilin-bilinan niya sa kanyang mga disciple. And this is very famous. And ito, gusto ko lang tingnan natin ito. We are not judging here, no? I am not judging. But let us understand, mga kapatid, kung sinabi ni Jesus ito, hindi lang ito para dumami ang membro ng church. Kasi ito ang daming nakinabang dito na nagpadami lang ng member. Tayo, hindi tayo nagpapadami lang ng member, nagpapadami tayo ng mga disciple. Si Jesus Christ, kung gusto niya magpadami ng member, kaya niya yun. Pero gusto niya, tayo lahat, gusto niya mag-preach. Tinan niya po si Jesus. Lagi niya sinasabi sa mga disciple, go, 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 mag-share, go. Ba? Hindi niya sinasabi, stay, and let's praise and worship. Okay? Hindi niya sinabi, dito tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-preach ka pala ng gospel ng kaharian ng Diyos. Okay? Sabi ni Jesus, huling-huli niya, ang bilin ito sa kanyang mga disciples. Sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and law, yung law po, hindi po doon sa mga maliliit na kahit law. Hindi po doon.
Ibig sabihin nito, it's not for short people, it's for all people. No? Sabi nito, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, this is a commandment. This is not an optional. Okay? We are commanded to do these things. Sabi mo, you are commanded to do these things. Ano tawag po dito? The Great Commission. Hindi great suggestion. Hindi ito sinasuggest ni Jesus. Ito po ay commission. All of us needs to influence the world, the community. World, kung hindi mo kaya yung world na literal na world, meron kang maliit na world. World na mga singer, world na mga barbero, world na mga business people, world na mga dentista, world na mga tagapalengke, world mo yan. You need to influence that. If you are a kingdom people, you should influence them because Jesus commanded us to teach them what Jesus instructed the disciples. Sabi mo sa katabi mo, you should go to your world. Tingnan niya sabi ni Mark, or tingnan niya presentation ni Mark, napakaganda. Sabi ni Mark 16:15. Sabi po natin basahin. 1, 2, 3, go. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Sino po naniniwala rito? Sabi dito sa Bible na pag minsan alam mo yung bagay na dapat mong gawin, hindi mo ginagawa, na dapat mong gagawin yun, nagiging kasalanan yun. Halimbawa, ganito, may nasusunog na bahay. Diba? Alam mo naman dapat mong gagawin, tutulong ka. Pero dinedma mo, alam niyo po ba kasalanan sa Panginoon din yun? Halimbawa, meron na aksidente kotse at nakita mo yung mga tao sa badan at wala kang ginawa, tinignan mo lang sila, pero alam mo dapat tumawag ka ng 911 kay Duterte, hindi mo ginawa yun, ikaw po ay nagkakasala sa Panginoon. Same thing. Ang tawag po doon ay sin of omission. Ang tawag po. Alam mo naman dapat mo gagawin, hindi mo naman ginagawa. Alam niyo po ba, yung mga kaibigan ninyo, pag hindi sila nakakilala sa Panginoon, at namatay yung mga kamag-anak ninyo na nasa reliyon sila, maniwala po kayo sa akin, diretsuhin ko na kayo, dahil kaluluwa pinag-uusapan dito, no religion can save them. Mapapahamak ko sila. Only Jesus can save them. Ngayon, alam mo na, nakaharian ng tanan ng Diyos, at hindi mo sinishare sa kanila, you're accountable to those people that are around. You're accountable sa mga kaibigan mo. You're accountable to your relatives that they don't know the kingdom of God. Paano mo nang kausap si Pastor Frank? Okay? Ano sabi rito? James 4:17. Basahin natin mga kapatid. Sabi rito, so any person who knows what is right to do, but does not do it, to him it is sin. Yung po sabi. Alam mo na dapat, pero hindi mo ginagawa, yun po ay kasalanan din sa Panginoon. Kahit pa matigas ang ulo nila, we need to share the gospel to them. Alam niyo po, isang Starbucks lang katapat na mga yan, nakikinig po sa inyo mga yan. Sino po naniniwala na isang Vikings lang ang katapat na mga yan, nakikinig yung mga yan? Amen? You need to share the gospel, what Jesus preached dito sa mundo ito. Amen? So, paano ba to? Who is called? Who is called? We are called. Number 2, where are we to preach the gospel of the kingdom? Everywhere. Pag may pagkakataon, share the gospel of the kingdom. Pag bumili ka sa tindahan, share the gospel of the kingdom. Pag bumili ka ng pizza pie, kung pwede mong i-share yun, kausapin mo na sila, share the gospel of the kingdom. Because they need the kingdom. Pag ako bumibili sa mga tindahan, sa mga buko juice, pag bumibili ko, tatanungin ko agad, ano ang iyong religion? Minsan sasagot sila, ganito, ganyan. So, alam mo yung padalangin na ama namin. Opo, ano yun? Papa sa amin, ano yun? Kaharian. Sino nag-utos nun? Bakit padalangin yan? Si Jesus Christ. O, sabi ko sa kanila, o ano dalangin Jesus ngayon? Kaharian o religion? Eh, sabi sa panalangin, kaharian o di kaharian. Amen. Ito, bakit pa nagkaroon ng Catholic sa buong mundo? Dahil in-influence lang tayo dito sa Pilipinas. Okay? Pumunta lang ang mga Spain dito, so kaya ako naging Catholic. Kung hindi sila pumunta dito, hindi ka Catholic na yun. Para wala akong kausap. Ganun lang po kasi yun. And how did Roman Catholic started? Because of Peter.
Yun yung kiniklaim nilang first hope. Yun yung kausap ni Jesus sa Matthew chapter 16. At sinabi, you are Peter, upon this rock I will build my church. But who builds the church? It's not Peter, it's Jesus. Pero sinasabi ng Catholic, iniwan daw ni Jesus yung church kay Peter. Kaya sila yung naging, sila yung unang religion. Yung church, hindi naman religion niya. The word church, ang Greek word niya, is ecclesia. The word ecclesia is those people who are governed by a king. Yung po ibig sabihin, government word po ang ecclesia. So mahabang kausapin po yan, lagi ko na-explain. Yung hari, yung ecclesia niya, ito yung pinamamahalahan niya, kung ano ang isip niya, puso niya, ibibigay niya sa ecclesia niya, at yung ecclesia, yung church, ecclesia, hahayo sa mundo at i-represent nila yung kanilang hari. Yun ang church. Ngayon, iba na tingin natin sa church building na samahan ng mga tao. Ang tanong, kamukha ba ni Jesus yung mga nag-church? Ang church, kamukha ni Jesus. Mga church ngayon, puro chismis, hindi kamukha ni Jesus yun. Hindi church yun. Si church na mayayabang, hindi po church ni Jesus yun. Dapat kamukha ni Jesus, nagpapakumbaba, mapagmahal. Kaya sabi ko sa atin mo, talagang lilinisin ka talaga ng dugo ni Jesus. So, nakuha niyo po, point ko ako din. So, dapat maintindihan natin yung history, etc., etc. Si Jesus, na pumunta rito, puro gospel of the kingdom lang lumalabas sa bibig niya. Tinago ito ng maraming panahon. So, where are we to preach the gospel of the kingdom? Everywhere. Sa Kudos Bar, sa palengke, sa school, i-preach mo yan. Hindi yan pang Sunday lang at pagsasama kayo sa loob. The gospel of the kingdom for every Sunday only. The gospel of the kingdom. It's Jesus that preached the kingdom sa Galilee. Kahit saan, sa bahay, sa mga street, nag-preach si Jesus. Kung nasa ka tumatambay, it is mo kingdom. Sino dito matamatambay sa Kapsilogan? Sa Lugawan? I-share mo gospel sa kanila. Simple lang. Bibigyan kayo ng tip. Alam, ganito lang kayo mag-evangelize, oh. Alam niyo ba yung ama namin? Hindi na sila makakaporma ganyan. Kasi dasal din nila yan. Mapasahan nyo. So, why are we to preach the gospel? Bakit? Because God's primary way of reaching people is through people. How many of you believe when God said in Genesis, let them have dominion? Sabi ng Diyos, let us create man in our image. Sabi niya, at gusto natin sila iasahin sa lupa and let them have dominion. Ever since, nang sinabi ng Diyos niya na ang tao ang bahala sa mundo, kailangan niya ng tao na kikilos para sa Kanya. Kaya kailangan na niya ng Joshua, kailangan niya ng Moses, kailangan niya ng David. Kaya nga sabi ng Diyos, magiging tao ako. Ako magsisimula ng revolution sa mundo. And God became man through Jesus Christ. Okay? Nung pumunta siya rito, siya yung naging unang nag-revolusyon. At siya yung unang ginamit na tao at pinasa niya ito sa kanyang 12 disipulo, hindi mga sakristan. Okay? 12 disipulo kinuha niya at kung ano yung preaching niya, yun din ang preaching ng 12. At yung 12, dumami yun. Hanggang ngayon, yun din dapat ang pinipreach ng mga taga-sabi ni Jesus. Amen po ba mga kapatid? Kasi sabi ng Bible, paano nila maririnig at sila maniniwala kung walang magpipreach at walang mensahero papunta sa kanila. Ano po sabi sa Romans 10:14? But how will people call on Him whom they have not believed, and how will they believe in Him of whom they have not heard? And how will they hear without a preacher or messenger? How can people hear the message of the kingdom if nobody will tell them about the kingdom? Pero mo, dala mo yung mensahe ni Jesus, tinatago mo lang sa sarili mo. The kingdom is not for you, it's just for me and Jesus. You need to share the gospel of the kingdom. Amen? When are we to preach the gospel? Kailan? Okay, kailan ba ako mag-preach ng gospel of the kingdom?
Next slide, number 4. When are we to preach the gospel? Magpipreach ba ako pag may gera na? Magpipreach ba ako pag mamamatay na? Siguro pag last 3 days mo na, magpipreach ka na. Alam ba, last 3 days mo na sa mundo, no? Sabihin ng doktor, you have 3 days left to go. I must preach the kingdom because I only have 3 days left. Diba? Here on earth. Okay? Sabi mo sa katabi mo, you need to preach the kingdom all the time. Sabihin mo, kingdom assignment. Okay? Okay, lalo sabi dito ni Timothy, preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Okay? Sa ibang translation, to preach God's message, do it willingly even if it's a popular thing to do. You must correct people and point out their sins, but also cheer them up, and when you instruct them, always be patient. How are we to share the gospel? Ito na yun, evangelism, Jesus style. Sino nito gusto niyo makita yung Jesus style? Okay? Jesus Christ is fully God. He is fully man. But He is not just like that. No? He is also our Savior. Sino po naniniwala na si Jesus tagapagligtas din natin? And He is the best communicator. Okay? At sino po naniniwala na napakalayo ng style ni Jesus sa maraming tao? Why? Because Jesus' style is very relational. Jesus' style is very loving. Yet, it's very direct. Okay? So, tingnan natin, sino dito yung familiar ka sa story ng Samaritan woman? So, babasahin natin ngayon yan. So, tatapusin natin to in 10 minutes. Praise the Lord. Pag-pray nyo kung matapos ko in 10 minutes. Amen? So, basahin natin. John, ano ba yung matututunan natin sa style ni Jesus? Kasi ito, one-to-one evangelism itong ginawa sa Samaritan woman. Okay? Itong Samaritan woman na ito, 4 na naging boyfriend ito. Okay? At yung kasama niya during that time na namita si Jesus, ang 5 yun. So, makikita natin, itong babae ito, masamang babae ito, hindi ito mabait, hindi ito madre na babae, hindi ito naka-long gown, talagang masama ang kanyang buhay. Pero ito nakaka-interesado nito. Sinadya ni Jesus mismo yung babae na yun to win that woman. Okay? So dito pala makikita mo yung style ni Jesus eh. Tayo minsan, iisipin natin, sino may evangelize ko? Ay, yung mababait ka. Ang problema ng mga Kristyano ngayon, ang ina-evangelize yung nasa kabilang church lang. Yeah. Pero yung mga masasama ang buhay, hindi na nila inaabot. Si Jesus, hindi kumukuha sa sinagogue. Pumupunta lang siya ron, pero ang focus niya, mga kasalanan. Samaritan woman, mga loko-loko, yung sa katabi mo, loko-loko ka ba? Matanda na. Kita niyo sabi ni Jesus, He left Judea and departed again to Galilee. But He needed, yun. So remember the word, ito, itong tatlong salitan ko. But He needed, kailangan niya talaga, to go through Samaria. So, galing sa Judea, papunta na siya ng Galilee. Pwedeng hindi na siya dumaan sa Samaria o tutusin. Pero kailangan niyang pumunta ron. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary